epidemic preparedness innovation. Mr. Secretary, marami po salamat sa inyo pong kasagutan. Huli na lang po ito, Mr. Chairman. Nabasa ko lamang po sa website ng Department of Health. Ito nakalagay na to at statement mo po to, Mr. Secretary. As Health Secretary and ex officio Chairman of PhilHealth, I am warning all health providers and PhilHealth officials in the strongest possible terms. Do not cheat the system, nor even attempt to do it. I will ensure that justice will be served to those who defraud the system. Mr. Chairman, Mr. Secretary, I hope this is true, no, na yung mga PhilHealth officials mananagot. Mr. Secretary, we hope na ito pong sinabi nyo sa inyong website ay maging tunay at makatotohanan. Yun lang po, Mr. Secretary at Mr. Chairman, maraming salamat po. Thank you, Honorable Fernandez. The Honorable Remulla is recognized. The Honorable Marcoleta, I'm sorry, is recognized. Maraming salamat po, Your Honor, Mr. Chairman. Secretary Duque, may ilang pong mga katanungan para sa inyo. Magandang umaga po, Your Honor. Good morning po. Kanina po ay tinatanong kayo ng aking mga kasama tungkol sa IRM. Ang gusto ko pong itanong muna sa inyo, ano po ba yung legal basis po ng IRM, Mr. Secretary? Maraming salamat po. Meron po tayong Republic Act 7875 at saka yung pong RA 11223 allowing PhilHealth to implement guidelines in provision of benefits, benefit payments, and allows PhilHealth to contractually engage healthcare providers. Meron din po yung Proclamation number 922, Your Honor, Mr. Chairman, declaring a state of public health emergency throughout the Philippines, allowing the government to utilize resources to prevent loss of life and to cut the epidemic transmission. Proclamation number 929 po, series of 2020, declaring a state of calamity throughout the Philippines and impose an enhanced community quarantine throughout Luzon. These, along with Proclamation number 929, are the basis of classifying COVID-19 as a so-called fortuitous event. Republic Act number 11469, or the Bayanihan to Heal as One Act, mandates PhilHealth to ensure that there is available funding to address the health crisis. This also allows PhilHealth to engage the private sector. Yun lang po, sir. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kasi binasa ko rin po yung Republic Act 7875 at saka yung amending legislation, yun pong 9141. Tinignan ko po yung mga guiding principles, Mr. Secretary. Halimbawa po yung Article 1, Section 2, last paragraph or last sentence. Meron pong sinasabi ron yung paragraph F, effectiveness. Ang sabi po rito, Mr. Secretary, the program shall balance economical use of resources with quality of care. Ibig po sabihin ito, kahit anuman pong programa ang dapat na ipatupad ng PhilHealth, ay hindi po dapat kalimutan yung guiding principles na kung saan sa pagsasagawa po ng katungkulan o mandato ng PhilHealth para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga kababayan, yung economical use of resources po palaging nandoon eh. Ang totoo nun, meron pa pong isang paragraph Q, may sinasabi puro na cost containment. Ang sabi po rito, the program shall incorporate features of cost containment in its design and operations. Ibig sabihin po, Mr. Secretary, kung sakaling gusto niyong magpanukala ng isang IRM, ang palagi nating titingnan ay yung economical features ng cost containment at saka yung economical use of resources. Ang nangyari po kasi, Mr. Secretary, napakabilis po ng pagpapatupad ng IRM, pero nagkulang sa mekanismo kung paano ito ay maiingatan. Katulad po ng tinanong sa inyo kanina,
Hindi naman po mga COVID cases yung pinuntahan ng mga ibang pondo, katulad ng dialysis at iba't ibang mga kaso. Iyon pala ay meron naman po namin, Mr. Secretary, ang dami po kasing ginagawa ang EXICOM ninyo na sa tingin namin ay napapalusutan ang board. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, Mr. Secretary. Noon pong December 5, 2017, ay meron kayong ginawa na PhilHealth Board Resolution number 2334. Napakalaki po ng impact nitong resolution na ito sapagkat dito kahit napatunayan po ang isang healthcare provider or healthcare institution na nagkaroon ng maraming paglabag administratibo, ito ay po pwede ninyong kansilahin ang kanilang suspendihin ang kanilang accreditation. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagkaroon ng shift from suspension or revocation of their accreditation, you shifted into the maximization of penalties. Ito pong resolution na ito, Mr. Secretary, gusto naming malaman, sino po ba sa EXICOM ang nagpanukala nito? Sapagkat sa marami po namin pagtatanong sa susunod, ang isang pinaghalimbawa namin dito yung perpetual succor, na kung saan nagkaroon na po ng findings na suspension ng inyong arbitration office, in-uphold din po ng inyong board na dapat suspindihin ng 3 buwan yung PhilHealth ay yung perpetual succor. At nung pumunta sa Court of Appeals naman yung perpetual succor, ganun din ang ginawa ng Court of Appeals, in-uphold naman ang desisyon ninyo sapagkat napatunayan nila na tama po ang inyong desisyon. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagamit ito para palitan na lang yung desisyon na yon. Sa mga tweet, hindi na po ninyo sinispinde ng 3 buwan yung perpetual succor, minaximize na lamang po yung fine at ginawa pong 100,000. Mr. Secretary, yun pong Republic Act 7875, malinaw po ang sinasabi, hindi po kayo pwedeng mag-fine ng isang health care institution na lalagpas sa 50,000. Pero dito sa inyong ginawang resolution, nabaliwala po yun, na-violate po yung 7875. Dahil sa kagustuhan, napalitan na lang ang suspension. Gawin na lang fine. Ito po bang PhilHealth resolution na ito, sa tingin ninyo ay legal, Mr. Secretary? Secretary Duque? Yes, go ahead. Yes. Yes, Your Honor, Mr. Chairman, yung pong resolution ng PhilHealth patungkol po sa in lieu of suspension or revocation of accreditation, pinapatawan ng maximum monetary fine, ay tugon po ito doon sa mga pasyente po na nakiusap na hindi po mapatid ang kanilang access sa mga serbisyo katulad po ng mga cancer patients or dialysis patients na kapag ka po ni-revoke or sinuspend ang accreditation, madi-disenfranchise naman po itong mga pasyente. Mr. Secretary. Lalo na po yung mga may malulubhang karamdaman. Ang tingin ko po, ang mandato ng PhilHealth ay siguraduhin po na ang mga miyembro ay hindi mawawalan po ng
sapat na serbisyo, lalo na po sa mga malubhang mga sakit. Mr. Yun lang po yung Secretary, ating primary may I cut you consideration short, po Mr. dito. Secretary? Wala na po iba. Alam na po namin yung Salamat po. argumentong ginamit nyo sa PhilHealth Board Resolution 2334 na sinasabi nga para hindi mawalan ng pagkakataon yung mga pasyente na magamit yung institution, kaya dapat i-maximize na lang ang fine at saka ang dapat na parusahan na lang mga health professionals. Pero dito po sa kaso ng Perpetual Succor, Mr. Secretary, na ito ay located sa Cebu, alam naman po namin meron pong 6 na level 3 na hospitals doon. Hindi naman po nangangahulugan na kapag kayong sinuspinde ng 3 months, wala nang pupuntahan yung mga pasyente. Ang totoo po, Mr. Secretary, nabasa ko po yung minutes ng inyong meeting. Ang meeting po meron po kayong committee na tinatawag na Committee on Appealed Administrative Cases. Doon po, nakita ko na may 6 namang ospital na level 3 din po. Pero ang totoo, inamin po doon sa minutes na yon, nandito yata si Attorney Mangasar, meron pang Attorney Grande doon na nagsasalita galing sa inyong opisina, representing your office, na meron pong ilang mga sisters ng Perpetual Succor ang pumunta sa opisina ni Attorney Mangawang. At sinasabi nila doon, kawawa naman po yung mga ilang pasyente ng hemodialysis. May dala-dala po silang petition ng mga constituents sa Cebu. Kawawa naman po kung mawawalan ng revenues ang ospital sapagkat may utang yata silang 60 million to upgrade their equipment and facilities. Ganun po ba ang magiging kadahilanan lamang, Mr. Secretary? E di sasabihin po ng iba, sabi nga ng isang paghahalimbawa namin, pag hinuli ng pulis yung driver, wag naman po, kawawa po itong mga pasahero namin. Hindi po ganun yata ang sinasabi ng batas eh. Kahit na po i-balance natin to, Mr. Secretary, paano natin madideter, paano natin matatakot ang mga healthcare institutions na gumawa ng sarit-saring napakaraming mga paglabag kung patatawarin naman pala natin sila? Ano po ba ang pinakabatayan po kung Your bakit Honor, po ang... naririnig po niyo ako, Your Honor? Naririnig ko po kayo. Sinasaysay ko lang po ang katwiran kung bakit yung argumento na kawawa naman ang mga pasyente hindi po dapat tanggapin na ganun lang sapagkat nakalabag din sila. Kapag hindi po natin pinarusahan at pinalitan yung suspension, ipag-aakala po ng lahat ng mga healthcare institutions, okay na tayong gumawa ng paglabag. Ang totoo naman yan ay i-maximize lang nila yung fine. Magkano lang po ba yung fine, Secretary? 100,000. Sa kaso po ng PhilHealth, nag-a-average po siya ng 30 million per month na claims mula sa PhilHealth. So pag sinuspindi nyo siya ng 3 months, 90 million maliwanag ang mawawala sa kanya. Di putong-puto, baryang-barya lang yung 100,000. Hindi po siya mangingimi o matatakot na uulit-ulitin ang ginawa nilang paglabag. Kokopyahin din yan ng ibang healthcare institutions. Kaya ang tanong ko po sa inyo, baka gusto po ninyong aralin uli at i-revoke itong PhilHealth Board Resolution na ito sapagkat ito'y nagagamit hindi para sinupin po ang pondo ng PhilHealth, kung hindi para paglaruan ang PhilHealth, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Yes, Your Honor. Ay sasailalim natin ito sa pag-aaral at paglilipaso. Tignan ang mga datos dito at ito po naman ang akin lang pong ibig idagdag na hindi naman po sila na absuelto bagkos ay itinaas po yung kanilang penalty. Pero tama po kayo na baka kung yan ang magiging pamantayan ay baka magaya ng mga ibang mga healthcare facilities. Pero kasi ito pong Perpetual Succor, ang pagkakaalam ko po,
ay isa po siya sa mga nakapagbibigay ng Z-benefit package. Yan po, accredited siya for mga higher level procedures at hindi po lahat ng hospital accredited for the delivery of Z-benefit packages. Kagaya ng mga renal transplant, kagaya po ng mga CA na cancer of the breast, cancer of the prostate. Hindi po lahat ng hospital ay may kakayahan na magbigay po ng Z-benefit package at kaya ito po ang isa din sa kadahilanan na in lieu of the suspension or revocation ay itinaas na lamang po yung kanilang penalty o yung fine. Pero tama po kayo, sir. Pag-aaralan po natin ito sa lalong madaling panahon para makita talaga kung saan ang mga puwang at kung paano po tutugunan at nang maiwasan ito pong mga ganitong mga sitwasyon. Sir Health Salamat po. Secretary, total po ay papunta naman kayo sa pagre-revoke nitong PhilHealth Resolution 2334 at alam ko naman pong i-revoke ninyo sapagkat maling-mali. Isama na rin po ninyo yung Corporate Order number 2018-0039. Ito po yung implementing rules naman noong sinasabi nating board resolution ng PhilHealth 2334. Pwede po ba Yes, sir. naisama na rin nyo ito, Mr. Secretary, sapagkat ito po yung implementing rules. Maling-mali rin po ang pinagagawa nitong mga, ito po, nandito yata si Attorney Laura Mangasar. Nandito po ba kayo? Hindi po kasi magiging mabuti, Mr. Secretary, nasa harap po ng napakaraming administrative na paglabag ng mga HCIs o mga health care centers, ay papalitan nyo lamang basta nawawala po yung inyong quasi-judicial power na nasa Republic Act 7875. Kaya po humaba itong pagtatalong ito, Mr. Secretary, at napapunta pa nga po doon sa pagkakakontempt ng inyong isang abogado rito dahil pinipilit niya na kahit po pala pinagtibay na ng inyong arbitration board at pinagtibay na rin ng inyong PhilHealth board at kayo naman ay sinuportahan ng Solicitor General, ipinipilit po niya sa kanyang pangangatwiran na pwede pa rin yung palitan dahil ang PhilHealth po ay merong quasi-judicial body. Kaya po siya napilitang i-contempt namin sapagkat kung ano-ano po yung pinagsasasabi niya eh. Kahit basahin po ninyo yung Republic Act 7875, yung quasi-judicial power ninyo, hindi po saklaw. Napapalitan ninyo mismo ang sarili ninyong desisyon, lalong-lalo na kung ito'y pinagtibay na ng korte.